Sa gilid ng isang tahimik na komunidad, nakatayo ang isang maliit na bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Sa unang tingin, tila ito'y madaling tangayin ng malakas na hangin o ulan, ngunit sa loob nito ay naninirahan ang isang pamilyang pinagtitibay ng pagmamahal. Isang inang mag-isang lumalaban sa buhay at ang kanyang 4 na anak. Ang pangalan niya ay Aling Marisa. Maaga siyang nagigising araw-araw, kadalasan bago pa sumilip ang araw. Sa oras na ang iba'y mahimbing pa ang tulog, siya'y abala na sa paghahanda, pagluluto ng kaunting kanin, pag-iinit ng natirang ulam, at pagsasaayos ng mga gamit ng kanyang mga anak para sa paaralan. Tahimik ang kanyang mga galaw, ngunit ramdam ang bigat ng responsibilidad sa bawat kilos niya. Ang kanilang bahay ay may iisang silid na pinaghahati-hatian nilang 5. Ang lumang banig na kanilang hinihigaan ay manipis na sa tagal ng paggamit, ngunit ito'y sapat na upang maipikit nila ang kanilang mga mata tuwing gabi. Sa isang sulok ay may maliit na mesa na nagsisilbing hapagkainan at lugar ng mga bata para mag-aral. Ang kisame ay may butas-butas na bahagi kung saan minsan ay pumapasok ang ulan, dahilan upang maglipat-lipat sila ng pwesto tuwing masama ang panahon. Sa kabila ng lahat, may init ang tahanang iyon, init na nagmumula sa pagmamahal ng isang ina. Ang panganay na anak ni Marisa ay si Liza, 12 taong gulang. Tahimik at masipag, siya ang kanang kamay ng kanyang ina. Siya ang nag-aalaga sa kanyang mga kapatid kapag wala si Marisa. At madalas ay siya rin ang tumutulong sa gawaing bahay. Sa murang edad, ramdam na niya ang hirap ng buhay, ngunit pinipili niyang maging matatag. Sumunod si Marco, 10 taong gulang. Mahilig siyang mangarap. Madalas siyang makitang nakatanaw sa kalangitan habang iniisip ang buhay na nais niyang makamtan balang araw. Sa kabila ng kakulangan, hindi nawawala ang kanyang pag-asa. Ang pangatlo ay si Jenny, 8 taong gulang. Siya ang pinakamasayahin sa magkakapatid. Ang kanyang tawa ay tila musika sa loob ng maliit nilang bahay, nagbibigay liwanag kahit sa pinakamadilim na araw. At ang bunso, si Ben, 5 taong gulang. Siya ang nagbibigay lakas kay Marisa tuwing siya'y napapagod. Sa simpleng yakap at inosenteng ngiti, tila nawawala ang bigat ng mundo sa balikat ng kanilang ina. Sa araw na iyon, tulad ng mga nakarang araw, naghahanda si Marisa para sa kanyang pagpasok sa trabaho. Siya ay naglalabada at paminsan-minsan ay naglilinis ng mga bahay upang kumita ng kaunting pera. Hindi man sapat, pilit niyang pinagkakasya ang lahat para sa kanyang mga anak. Anak, siguraduhin mong kumain kayo sa tamang oras, paalala niya kay Liza habang inaayos ang kanyang lumang bag. Opo, Nay, sagot ni Liza. Pilit na tinatago ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam ng mga bata ang sitwasyon nila. Alam nilang bawat sentimo ay mahalaga. Kaya't kahit bata pa sila, natutunan na nilang magtiis at umintindi. Bago umalis, hinaplos ni Marisa ang buhok ng bawat isa niyang anak. Sandaling tumigil ang oras sa sandaling iyon, isang tahimik na panalangin ang bumalot sa kanyang puso. Balang araw, bulong niya sa sarili, magiging maayos din ang lahat. Habang naglalakad siya palabas ng kanilang bahay, dala niya ang pag-asa at pangarap na sana'y mabigyan niya ng mas magandang buhay ang kanyang mga anak. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na anyo ay isang pusong pagod na. Isang pusong minsan ay gustong sumuko, ngunit patuloy na lumalaban. Hindi niya alam na ang araw na iyon ang magiging simula ng isang hindi inaasahang pagbabago sa kanilang buhay. Isang simpleng araw na magsisilbing pintuan sa isang kapalarang hindi niya kailanman inakala.
Lumipas ang araw na tila walang pinagkaiba sa mga nakaraan. Ang init ng araw ay matindi at ang alikabok sa kalsada ay kumakapit sa bawat hakbang ni Marisa habang siya'y pauwi mula sa maghapong paglalabada. Ang kanyang mga kamay ay namumula at magaspang, tanda ng walang humpay na paghahanap buhay. Sa bawat pagpisil niya ng basang damit kanina, para bang pinipigarin ang natitirang lakas sa kanyang katawan. Bit-bit niya ang maliit na supot na may lamang kaunting bigas at ilang pirasong tuyo. Hindi man marangya, sapat na iyon upang may maihain siya sa kanyang mga anak sa gabing iyon. Habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, napansin niya ang isang gusot at maruming papel na nakadikit sa lupa, bahagyang tinatangay ng hangin. Sa una, hindi niya ito pinansin. Sanay na siya sa mga kalat sa paligid, mga bagay na tila walang halaga tulad ng pakiramdam niya minsan sa kanyang sarili. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya upang tumigil. Yumuko siya at kinuha ang papel. Nang kanyang pagmasdan, napansin niyang ito pala ay isang lumang tiket ng loto. Kupas na ang ilang bahagi at tila matagal nang nalaglag o itinapon. Halos hindi na mabasa ang ibang numero dahil sa dumi at lukot nito. Bahagya siyang napangiti, ngunit hindi dahil sa pag-asa. Sayang, bulong niya, kung may halaga lang sana ang ganito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit inilagay niya ang tiket sa loob ng kanyang bag. Marahil ay dahil sa ugali niyang huwag sayangin ang kahit anong bagay, kahit ang tila walang silbi. Sa kanyang buhay, natutunan niyang kahit ang maliliit na bagay ay maaaring may silbi sa tamang panahon. Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang mga anak na magkakasama sa loob. Si Liza ay nagluluto ng kanin habang si Marco ay nag-aayos ng kanilang mga gamit sa paaralan. Si Jenny naman ay tahimik na naglalaro gamit ang lumang manika at si Ben ay nakaupo sa sahig, abala sa pagguhit gamit ang lapis na halos ubos na. "Nay!" Masayang sigaw ni Ben nang makita siya. Ngumiti si Marisa kahit ramdam niya ang pagod. "Kamusta kayo mga anak?" tanong niya habang inilalapag ang dala niyang supot. "Ayos lang po, Nay," sagot ni Liza. "Nakapagluto na po ako ng kanin." Tinapik ni Marisa ang balikat ng kanyang anak, puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata. Habang sila'y nagsasalo sa simpleng hapunan, pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak. Sa bawat subo nila, tila may kasamang pag-asa na balang araw ay hindi na nila kailangang magtipid sa pagkain. Matapos kumain, inilabas ni Marisa ang laman ng kanyang bag upang ayusin ang mga ito. Nahulog mula rito ang gusot na tiket ng loto. "Ano yan, Nay?" tanong ni Marco, sabay pulot nito. "Ah, wala yan," sagot ni Marisa. "Nakita ko lang sa daan, lumang tiket lang." Tiningnan ito ni Marco ng mabuti. "Paano kung panalo yan?" Napangiti si Marisa, ngunit may halong lungkot. "Hindi ganon kadali ang swerte, anak," mahinahon niyang tugon, "at saka malamang matagal na yan." Ngunit hindi nagpaawat si Marco. "Check natin, Nay, wala naman mawawala." Tahimik si Liza, ngunit tila sumasang-ayon sa kanyang kapatid. Si Jenny ay napatingin din at si Ben ay napangiti, tila umaasang may mangyayaring maganda. Sandaling tumigil si Marisa. Hindi niya gustong paasahin ang kanyang mga anak sa bagay na alam niyang malabong mangyari. Sa buhay nila, ang pag-asa ay isang bagay na kailangang ingatan dahil kapag ito'y nasira, mas masakit kaysa sa gutom. Ngunit sa mga mata ng kanyang mga anak, nakita niya ang inosenteng paniniwala, isang paniniwalang matagal na niyang kinalimutan. "Sige," sabi niya sa wakas, bagaman hindi buo ang kanyang loob. "Bukas, kung may oras, ipapacheck natin."
nagliwanag ang mga muka ng mga bata. Sa gabing iyon, habang sila'y nakahiga sa kanilang manipis na banig, hindi agad nakatulog si Marisa. Nakatingin siya sa kisame sa mga bitak at butas na matagal na niyang kabisado. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang sinabi ni Marco. Paano kung panalo yan? Napapikit siya, pilit na itinataboy ang ideyang iyon. Hindi, bulong niya sa sarili. Huwag kang umasa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang maliit na bahagi na pilit na kumakapit sa posibilidad kahit gaano ito kaliit. Isang posibilidad na maaaring magbago sa kanilang buhay. Isang posibilidad na matagal na niyang hindi pinangarap. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang gabi ay hindi lamang puno ng pagod, kundi pati na rin ng isang tahimik at maingat na pag-asa. Kinabukasan, tila mas maaga kaysa karaniwan ang paggising ni Marisa. Hindi dahil sa may kakaibang gawain siyang haharapin, kundi dahil sa isang bagay na pilit sumisiksik sa kanyang isipan, ang tiket na kanyang napulot. Tahimik siyang bumangon upang hindi magising ang kanyang mga anak. Ngunit tulad ng dati, naroon na si Liza, abala sa paghahanda ng tubig para sa kanilang umaga. Gising na po kayo, Nay? Mahinang tanong nito. Oo, anak, sagot ni Marisa, pilit na pinapakalma ang sarili. Maaga kasi akong papasok ngayon. Hindi na siya nagdagdag pa ng paliwanag. Hindi niya kayang sabihin na ang tunay na dahilan ng kanyang pagkagising ay ang kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Habang naghahanda sila, kapansin-pansin ang kakaibang sigla ng mga bata. Si Marco ay paulit-ulit na tumitingin sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang tiket ng loto, tila ba ito'y isang bagay na may dalang himala. Nay, ngayon na po ba natin ipapacheck? Tanong niya habang kumakain. Saglit na tumigil si Marisa. Gusto niyang sabihin na huwag na, sayang lamang ang oras. Ngunit sa mga matang nakatingin sa kanya, mga matang puno ng pag-asa, hindi niya nagawang tanggihan. Pagkatapos ng trabaho ko, mahinahon niyang sagot. Dadaan tayo. Napangiti si Marco at maging si Jenny ay napapalakpak sa tuwa. Si Ben naman ay hindi lubos na nakakaunawa, ngunit nadadala sa kasiyahan ng kanyang mga kapatid. Sa buong maghapon, hindi mapakali si Marisa. Habang siya'y naglalaba sa isang bahay, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang tiket. Sa bawat pagbanlaw niya ng damit, tila may kasamang tanong, paano kung totoo? Ngunit agad din niya itong pinipigil. Sanay na siyang hindi umasa. Sanay na siyang tanggapin ang kung ano ang meron kahit kulang. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito kasiyahan, ngunit hindi rin lubos na takot. Para itong isang tahimik na paghihintay, isang sandaling hindi niya alam kung saan hahantong. Nang matapos ang kanyang trabaho, agad siyang umuwi at sinamahan ng kanyang mga anak. Hawak ni Marco ang tiket, maingat na parang ito'y isang bagay na napakahalaga. Naglakad sila patungo sa pinakamalapit na tindahan kung saan maaaring ipasuri ang tiket. Ang bawat hakbang ni Marisa ay mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kaba na pilit niyang itinatago. Pagdating nila, may ilang tao sa loob. Tahimik lamang siyang pumila habang ang kanyang mga anak ay nakasunod sa likuran. Nay, ikaw na po ang magabot, bulong ni Liza. Tumango si Marisa. Nang siya na ang sumunod, iniabot niya ang tiket sa tindero. Halos hindi niya matingnan ang lalaki habang ito'y sinusuri ang papel. Patingin nga, sabi ng tindero. Kunot ang noo habang pinagmamasda ng kupas na numero. Sandaling natahimik ang paligid. Ang bawat segundo ay tila napakahaba. Pinagpawisan ang palad ni Marisa.
Hindi niya namamalaya na mahigpit na pala ang pagkakahawak niya sa kanyang saya. "Teka lang," muling sabi ng tindero, sabay tingin sa kanyang maliit na monitor. Nagkatinginan ang mga bata. Si Marco ay hindi na mapakali at si Jenny ay napakapit sa braso ni Liza. Si Marisa ay nanatiling tahimik. Ayaw niyang umasa. Ayaw niyang masaktan ang kanyang mga anak. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya mapigilan ang tibok ng kanyang puso. Mas lumakas ito sa bawat sandaling lumilipas. Hanggang sa biglang tumingin ang tindero sa kanya, may kakaibang ekspresyon sa kanyang muka. Hindi agad nagsalita ang lalaki. At panimula nito, tila hindi makapaniwala. Naramdaman ni Marisa ang panlalamig ng kanyang katawan. "Ano po?" mahinang tanong niya. Hindi agad sumagot ang tindero. Muli niyang tiningnan ang tiket saka ang screen na para bang kinukumpirma ang kanyang nakikita. Ang mga mata ng kanyang mga anak ay nakatutok sa kanya. Ang mundo ni Marisa ay tila huminto. At sa sandaling iyon, isang katotohanang hindi niya kailanman inakala ang unti-unting magbubukas sa kanyang harapan. Isang katotohanang maaaring magbago ng lahat. Ngunit sa ngayon, ito'y nananatiling isang tanong na naghihintay ng sagot. Ang katahimikan sa loob ng maliit na tindahan ay tila sumiksik sa dibdib ni Marisa. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso, mabigat, mabilis at puno ng pangamba. Hindi pa rin agad nagsasalita ang tindero. Muli nitong tiningnan ang tiket saka ang monitor. Parang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ilang sandali pa ang lumipas bago siya tuluyang huminga ng malalim. "Ma'am," mahina niyang tawag. Hindi kaagad nakasagot si Marisa, para bang may kung anong bumara sa kanyang lalamunan. "Ano po iyon?" pilit niyang nasabi. Nagkatinginan ng tindero at ang katabi nitong lalaki, tila naghahanap ng tamang salita. "Sigurado po ba kayo na sa inyo itong tiket?" tanong ng tindero. Napakunot ang noo ni Marisa. "Napulot ko lang po kahapon." May sandaling katahimikan. At pagkatapos, "Ma'am, jackpot po ito." Parang biglang nawala ang ingay ng mundo. Hindi agad naunawaan ni Marisa ang kanyang narinig. Ang salitang iyon, jackpot, ay tila napakalayo sa kanyang realidad. Para itong isang salitang nababagay lamang sa ibang tao, hindi sa kanya. "Ano po?" ulit niya halos pabulong. "Panalo po kayo," dagdag ng tindero. Ngayon ay mas malinaw na ang kanyang boses. "Jackpot winner po ang hawak ninyong tiket." Napatakip ng bibig si Jenny. Si Marco ay napaatras ng isang hakbang, hindi makapaniwala. Si Liza ay napahawak sa balikat ng kanyang ina, tila siya mismo ang nawawalan ng lakas. At si Marisa, nakatayo lamang siya. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Para bang hindi niya kayang tanggapin ang katotohanang unti-unting sumisiksik sa kanyang isip. Hindi po siguro tama, nanginginig niyang tugon. "Baka may mali lang." "Na-check ko na po ng ilang beses," sagot ng tindero. "Tugma po ang lahat ng numero." Unti-unting bumigat ang kanyang paghinga. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na huwag umasa, na ang swerte ay para lamang sa iba, na ang buhay niya ay mananatiling ganito, puno ng paghihirap at pagtitiis. Ngunit ngayon, narito siya sa harap ng isang katotohanang hindi niya kayang tanggihan. Nanalo siya. Jackpot. Biglang napaupo si Marisa sa isang maliit na bangko sa gilid. Nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi niya mapigilang mapaiyak. Hindi ito luha ng kalungkutan.
Hindi rin ito simpleng saya. Ito'y luha ng isang pusong matagal nang napagod, isang pusong biglang binigyan ng pag-asa na halos hindi niya kayang yakapin. Nay! Mahinang tawag ni Ben, sabay hawak sa kanyang kamay. Doon siya napatingin sa kanyang mga anak. Sa 4 na batang matagal nang kasama niyang lumalaban sa buhay. Sa mga matang minsan ay puno ng tanong kung kailan sila magiging maayos. Sa sandaling iyon, hindi na niya napigilan ang sarili. Yumakap siya sa mga ito, mahigpit, tila ba ayaw na niyang pakawalan. Mga anak, nanginginig niyang bulong, magiging maayos na tayo. Hindi agad nakaimik ang mga bata. Ngunit unti-unting pumasok sa kanilang isipan ang kahulugan ng nangyari. At sa unang pagkakataon ng kanilang munting mundo ay napuno ng isang liwanag na hindi nila kailanman naranasan. Ngunit sa likod ng saya, may kasamang takot si Marisa. Takot na baka ito'y panaginip lamang. Takot na baka sa paggising niya ay mawawala ang lahat. Ngunit habang hawak niya ang tiket, ang simpleng papel na minsang itinuring niyang walang halaga, nararamdaman niyang ito ay totoo. Isang himala ang dumating sa kanyang buhay. Isang pagkakataon. Isang bagong simula. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pinayagan ni Marisa ang sarili niyang umasa. Hindi na sa takot, kundi sa isang kinabukasang puno ng posibilidad. Paglabas nila sa tindahan, tila iba na ang kulay ng mundo sa paningin ni Marisa. Ang dating mapurol na kalangitan ay parang mas maliwanag, ang hangin ay mas magaan, at ang bawat tunog sa paligid ay tila may kakaibang himig. Ngunit kasabay ng liwanag na iyon ay isang bigat na unti-unting sumisiksik sa kanyang dibdib. Hawak pa rin ni Marco ang tiket, ngunit ngayon ay mas maingat, parang ito'y isang bagay na maaaring mawala sa isang iglap. Si Jenny ay tahimik na nakadikit kay Liza at si Ben ay nakahawak sa kamay ng kanyang ina, tila ayaw itong pakawalan. Si Marisa ay naglalakad lamang, ngunit ang kanyang isipan ay tila nasa ibang lugar. Jackpot! Paulit-ulit na bumabalik ang salitang iyon sa kanyang isip. Hindi pa rin niya lubos na matanggap. Pagdating nila sa kanilang maliit na bahay, agad silang pumasok. Ang dating pamilyar na espasyo ay tila naging mas makitid, mas tahimik. Para bang may nagbago, hindi sa itsura ng bahay, kundi sa bigat ng katotohanang dala nila. Isinara ni Marisa ang pinto at sandaling napasandal dito. Wala munang lalabas, mahina niyang sabi. Nagkatinginan ang mga bata, hindi sigurado kung bakit. Nay, bakit po? Tanong ni Liza. Huminga ng malalim si Marisa. Dahil hindi pa natin alam ang lahat, sagot niya. Kailangan muna nating mag-ingat. Hindi pa niya kayang ipaliwanag ang nararamdaman niya. Ang saya ay naroon, ngunit may kasamang pangamba, isang takot na baka ang biyayang ito ay magdala rin ng problema. Umupo siya sa lumang silya, hawak ang kanyang ulo. Ang daming kailangang isipin, bulong niya. Lumapit si Liza at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Nay, okay lang po ba kayo? Tumingin si Marisa sa kanyang panganay. Sa mga mata nito, nakita niya ang pag-aalala. Isang pag-aalala na hindi dapat dinadala ng isang bata. Ngumiti siya, pilit. Oo, anak, sagot niya. Kailangan lang nating magplano. Hindi niya maaaring pabayaan ang pagkakataong ito. Hindi na. Sa loob ng maraming taon, tiniis niya ang gutom, ang pagod, at ang kawalan ng katiyakan. Ngayon na may pagkakataon na baguhin ang kanilang buhay, hindi niya ito hahayaang masayang. Ngunit hindi rin niya alam kung saan magsisimula.
Hindi natin ito ipagsasabi agad, dagdag niya, kahit kanino. Bakit po? Tanong ni Marco. Dahil hindi lahat ng tao ay matutuwa para sa atin, maingat niyang sagot. May mga taong maaaring maghangad ng hindi maganda. Tahimik ang mga bata. Unti-unti nilang nauunawaan na ang swerte ay hindi lamang puro saya. May kaakibat din itong responsibilidad at panganib. Kinuha ni Marisa ang tiket mula kay Marco at maingat itong itinago sa loob ng kanyang lumang pitaka. Para itong isang bagay na kailangang bantayan, isang susi sa kinabukasan nila. Sa gabing iyon, hindi agad sila natulog. Nagtipon silang 5 sa gitna ng kanilang maliit na bahay. Walang ilaw kundi ang mahinang sinag ng bombilya na minsang kumukurap. Nay, mahinang tawag ni Jenny, totoo po ba talaga ito? Tumingin si Marisa sa kanyang anak. Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag, sagot niya. Pero, oo, totoo ito. Unti-unting napangiti si Jenny. Magkakaroon na po ba tayo ng mas malaking bahay? Napahinto si Marisa. Ang tanong na iyon ay simple, ngunit mabigat. Ilang beses na ba niyang narinig ang pangarap na iyon mula sa kanyang mga anak? Oo, sagot niya. Ngayon ay mas buo ang kanyang tinig. Magkakaroon tayo. At sa sandaling iyon, may isang bagay na nagbago sa kanyang loob. Hindi na lamang ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagkakataon na maibigay sa kanyang mga anak ang buhay na matagal na nilang pinapangarap. Ngunit kasabay ng pangakong iyon ay ang panata sa sarili. Nagagamitin niya ang biyayang ito ng tama. Na hindi siya magpapadala sa tukso, na hindi niya kakalimutan kung saan siya nanggaling. Habang unti-unting pinapatay ang ilaw at humihiga sila sa kanilang banig, tahimik na napapikit si Marisa. Ngunit sa halip na pagod ang maramdaman, may kakaibang lakas na sumibol sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, ang kinabukasan ay hindi na lamang isang malabong pangarap. Ito ay isang bagay na kaya na niyang abutin. At kahit hindi pa malinaw ang landas, alam niyang sisimulan niya ito para sa kanyang sarili at higit sa lahat para sa kanyang mga anak. Maagang nagising si Marisa kinabukasan, ngunit iba ang pakiramdam ng umagang iyon. Hindi na lamang ito isa pang araw ng pakikipaglaban sa kahirapan. Ito'y simula ng isang landas na hindi pa niya kailanman tinahak. Tahimik siyang naupo sa gilid ng kanilang banig, pinagmamasdan ang kanyang mga anak na mahimbing pa ang tulog. Sa kanilang mga muka naroon ang kapayapaan, isang bagay na matagal na niyang hiniling para sa kanila. Ngunit ngayon, may pagkakataon na siyang gawing permanente ang kapayapaang iyon. Hinawakan niya ang kanyang pitaka at marahang inilabas ang tiket. Ilang sandali niya itong tinitigan, parang sinisiguro sa sarili na hindi ito mawawala. Simula na ito, bulong niya. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang takot. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong proseso. Hindi niya alam kung paano kukunin ang premyo, kung saan pupunta at kung sino ang dapat lapitan. Sa buong buhay niya, hindi niya kailanman naisip na darating siya sa ganitong sitwasyon. Sa kanyang mundo, ang pera ay laging kulang, hindi kailanman sobra. Ngunit ngayon, ang ideya ng malaking halaga ay tila napakalaki upang unawain. Nay, mahinang tawag ni Liza na nagising na pala. Napatingin si Marisa at agad na ngumiti. Gising ka na pala, anak, sabi niya. Opo, tugon ni Liza, sabay upo. Iniisip niyo po ba yung tiket? Sandaling natahimik si Marisa bago tumango. Kailangan nating malaman kung paano ito kukunin,
sagot niya. Hindi pwedeng basta na lang tayo pupunta nang walang alam. Tumango si Liza, tila mas seryoso kaysa sa kanyang edad. Nay, sasamahan ko po kayo. Napangiti si Marisa, ngunit may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Ang kanyang anak ay masyadong maagang natutong maging matatag. Hindi ka na bata, bulong niya halos hindi marinig. Isa-isang nagising ang iba pang mga bata at tulad ng inaasahan, bumalik ang sigla sa kanilang maliit na tahanan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang kasiyahan ay may halong pag-asa. Habang sila'y nag-aalmusal ng simpleng pagkain, ipinaliwanag ni Marisa ang kanyang plano. May pupuntahan tayo ngayon, sabi niya. Kailangan nating alamin ang proseso kung paano kukunin ang premyo. Nay, malaking pera po ba yon? Tanong ni Ben, inosente ang tinig. Napatingin si Marisa sa kanya, sandaling nag-isip. Oo, anak, sagot niya, malaking pera. Ngunit hindi niya idinetalye kung gaano kalaki. Hindi pa niya kayang banggitin. Matapos kumain, inayos ni Marisa ang kanyang sarili. Suot niya ang kanyang pinakamaayos na damit, isang lumang bestida na kahit papaano ay maayos pa rin ang tahi. Pinilit niyang ayusin ang kanyang buhok at magmukhang presentable. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil alam niyang haharap siya sa isang bagong mundo, isang mundong hindi niya kinagisnan. Hawak niya ang kamay ni Ben habang si Liza ay nasa kanyang tabi. Ang dalawa pang bata ay naiwan muna sa bahay ng kanilang kapitbahay na pinagkakatiwalaan niya. Habang naglalakad sila, ramdam niya ang bawat hakbang. Hindi ito tulad ng mga araw na naglalakad siya para maghanap buhay. Ngayon, ang bawat hakbang ay may kasamang desisyon, isang hakbang papunta sa pagbabago. Pagdating nila sa opisina kung saan maaaring magtanong tungkol sa loto, sandali siyang napahinto sa labas. Ang gusali ay malinis, maayos at tila napakalayo sa kanyang nakasanayang paligid. Nay, mahinang tawag ni Liza. Huminga ng malalim si Marisa. Kaya natin ito, sabi niya, hindi lamang sa kanyang mga anak kundi pati sa sarili. Pumasok sila. Sa loob, malamig ang hangin at tahimik ang paligid. May ilang tao na nakapila, karamihan ay maayos ang pananamit. Napansin ni Marisa ang kanilang mga tingin, hindi man lantaran, ngunit sapat upang maramdaman niyang siya ay kakaiba sa lugar na iyon. Ngunit hindi siya umatras. Lumapit siya sa isang empleyado at marahang nagsalita. Magandang araw po, sabi niya. Gusto ko lang pong magtanong tungkol sa ticket ng loto. Ngumiti ang empleyado. Ano pong maitutulong ko? Dahan-dahang inilabas ni Marisa ang ticket. Sa tingin ko po, nanalo ito. Kinuha ng empleyado ang ticket at sinuri ito. Ilang sandali ang lumipas. At sa pagkakataong ito, mas kalmado ang reaksyon. Ma'am, sabi ng empleyado, kailangan po ninyong pumunta sa main office para maklaim ang jackpot. May proseso po tayong susundin. Tahimik na nakinig si Marisa. Bawat salitang naririnig niya ay parang pintuan na unti-unting bumubukas. Mga dokumento, pagpapatunay, seguridad. Lahat ng iyon ay tila komplikado, ngunit hindi na siya natatakot. Sa halip, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naranasan. Kontrol. Salamat po, sabi niya matapos ang paliwanag. Paglabas nila ng gusali, tumingin siya sa kanyang mga anak. Narinig niyo? Tanong niya. Opo, Nay, sagot ni Liza. Napangiti si Marisa. Simula na talaga ito.
At sa unang pagkakataon, hindi na lamang siya nangangarap. Kumikilos na siya. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, unti-unti niyang binubuo ang kinabukasan na matagal niyang ipinaglaban. Isang kinabukasan na ngayon ay abot kamay na. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang paglalakbay. Ito pa lamang ang unang hakbang. Dumating ang araw na kailangan nilang pumunta sa pangunahing tanggapan upang kunin ang premyo. Hindi halos nakatulog si Marisa noong gabi bago iyon. Hindi dahil sa kaba lamang, kundi dahil sa bigat ng katotohanang haharapin niya, isang hakbang na magtatakda ng direksyon ng kanilang buhay. Maaga siyang bumangon at tahimik na naghanda. Maingat niyang pinlansya ang kanyang bestida, ang parehong damit na sinuot niya noong unang beses silang nagtungo sa opisina. Para sa iba, ito'y simpleng kasuotan lamang. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamalinis at pinakaayos na mayroon siya. Isang maliit na paraan upang ipakita ang kanyang paggalang sa pagkakataong kanyang haharapin. Gising na, mga anak, marahan niyang tawag. Isa-isang nagmulat ng mata ang mga bata. Walang sigla ng karaniwang umaga, ngunit may seryosong pananabik na bumabalot sa kanila. Alam nilang hindi ito pangkaraniwang araw. Habang sila'y naghahanda, hindi maiwasang mapansin ni Marisa ang kanilang kalagayan. Mga damit na ilang beses nang tinahi, mga sapatos na kupas at halos mapudpud na. Ngunit sa kabila nito, taas noo silang haharap sa mundo. At sa pagkakataong ito, hindi na sila matatakot. Naglakbay sila ng maaga sakay ng pampublikong sasakyan. Tahimik si Marisa sa biyahe, nakatingin lamang sa labas ng bintana. Ang bawat gusaling kanilang nadaraanan ay tila nagpapaalala sa kanya kung gaano kalayo ang mundong papasukin niya. Nay, mahinang tawag ni Marco. Ano po kaya ang itsura doon? Napalingon siya at bahagyang ngumiti. Siguro, maganda, sagot niya, pero hindi yon ang mahalaga. Ano po ang mahalaga? Tanong ni Jenny. Tumingin si Marisa sa kanilang apat. Kung paano natin gagamitin ang biyayang ibibigay sa atin, sagot niya, puno ng laman ng kanyang tinig. Pagdating nila sa tanggapan, agad silang sinalubong ng isang malawak at maayos na gusali. Malinis ang sahig, maliwanag ang ilaw at tahimik ang paligid. Lalong naramdaman ni Marisa ang pagkakaiba ng mundong kanyang kinagisnan at ng mundong kanyang tinatahak ngayon. Sandali siyang huminto sa harap ng pinto. Hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa bigat ng sandaling iyon. Nay, okay lang po ba? Tanong ni Liza. Huminga ng malalim si Marisa at tumango. Oo, anak, sama-sama tayo. Pumasok sila. Sa loob, sinalubong sila ng isang empleyado na may maayos na ngiti. Inalalayan sila sa proseso, mga dokumentong kailangang punan, mga detalye na kailangang kumpirmahin. Ang bawat hakbang ay maingat, sistematiko at puno ng formalidad. Tahimik lamang si Marisa habang sinusunod ang mga ito. Ngunit sa bawat pirma na kanyang inilalagay, pakiramdam niya ay may bahagi ng kanyang lumang buhay ang unti-unting nahuhubad. Matapos ang ilang oras ng proseso, dinala sila sa isang opisina. Ma'am, sabi ng isang opisyal, kayo po ang lehitimong nanalo ng jackpot. Sa loob ng ilang araw, maipoproseso na ang buong halaga at maililipat sa inyong account. Hindi agad nakapagsalita si Marisa. Hindi niya akalaing maririnig niya ang mga salitang iyon ng harapan. Kailangan lamang po ninyong panatilihing pribado ang impormasyong ito para sa inyong seguridad, dagdag pa ng opisyal. Tumango si Marisa. Opo, naiintindihan ko.
Sa kanyang tabi, tahimik ang kanyang mga anak. Hindi nila lubos na maunawaan ang lahat, ngunit nararamdaman nila ang bigat ng sandali. Paglabas nila ng gusali, tila mas maliwanag ang araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na iyon simpleng liwanag. Ito ay simbolo ng panibagong simula. Nay, mahinang tawag ni Ben, mayaman na po ba tayo? Napahinto si Marisa. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, lumuhod siya sa harap ng kanyang bunso at marahang hinawakan ang kanyang pisngi. Hindi pa anak, sabi niya, pero may pagkakataon na tayong maging maayos. Tumingin siya sa kanilang apat. At hindi lang basta maayos, kundi masaya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Marisa na ang totoong kahulugan ng swerte ay hindi lamang pera. Ito ay ang pagkakataong mabago ang buhay. Ngunit higit pa roon, ito ay ang pagkakataong hindi na maulit ang mga sakit na kanyang dinaanan. Habang sila'y naglalakad pa uwi, hindi na niya ramdam ang pagod. Sa halip, may lakas na bumabalot sa kanya. Isang lakas na nagmumula sa pag-asa ngayon ay hindi na kailangang itago. Ang mundo sa kabilang dulo ng pangarap ay hindi na lamang isang imahinasyon. Ito ay unti-unti nang nagiging realidad. At sa pagkakataong ito, handa na siyang harapin ito. Hindi bilang isang taong kapos, kundi bilang isang inang may kakayahang baguhin ang kapalaran ng kanyang pamilya. Lumipas ang ilang araw na tila mabagal, ngunit mabigat ang bawat sandali para kay Marisa. Sa labas, walang nagbago. Ang kanilang maliit na bahay ay nananatiling nakatayo sa parehong lugar. Ang mga dingding ay may parehong bitak at ang bubong ay nananatiling butas-butas. Ngunit sa loob ng kanyang puso may malalim na pagbabagong unti-unting nagaganap. Dumating ang araw na kanyang hinihintay. Maaga pa lamang ay tinawagan siya ng tanggapan. Ang formal na kumpirmasyon. Ang premyo ay naiproseso na at handa nang ilipat sa kanyang pangalan. Kailangan lamang niyang pumunta muli upang tapusin ang huling hakbang. Tahimik niyang ibinaba ang telepono. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na lamang ito isang pangyayari. Ito ay isang realidad na hindi na mababawi. Nay, tanong ni Liza, napansin ang pagbabago sa kanyang mukha. Tumango si Marisa at unti-unting ngumiti. Handa na, sabi niya, nandyan na. Sandaling natahimik ang mga bata at pagkatapos ay tila sabay-sabay na sumabog ang kanilang saya. Si Jenny ay napayakap kay Ben, si Marco ay napataas ang kamay sa tuwa at si Liza ay napaluha ng tahimik. Ngunit si Marisa ay nanatiling kalmado. Hindi dahil sa wala siyang nararamdaman, kundi dahil alam niyang ito pa lamang ang simula. Muli silang nagtungo sa tanggapan, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam ni Marisa. Hindi na siya ang babaeng kinakabahan sa pintuan. Hindi na siya ang taong hindi sigurado kung siya'y nararapat sa lugar na iyon. Ngayon, siya ay naroon bilang isang taong may karapatan. Matapos ang ilang formalidad, tuluyan nang nailipat ang premyo sa kanyang pangalan. Ipinaliwanag sa kanya ang halaga, ang mga detalye at ang mga dapat gawin upang mapangalagaan ito. Tahimik siyang nakinig. Ang bawat salitang kanyang narinig ay tila may bigat na hindi masukat. Paglabas nila ng gusali, huminto siya. Hindi siya agad nakagalaw. Hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na ngayon ay hawak niya. Nay, mahinang tawag ni Marco, ano na po ang gagawin natin? Napatingin si Marisa sa kanyang anak. Ilang sandali siyang nag-isip.
Sa kanyang isipan, mabilis na dumaan ang mga pangarap, isang bagong bahay, maayos na pagkain, magandang edukasyon para sa kanyang mga anak. Ngunit kasabay nito, may isang tinig na nagpapaalala sa kanya na ang pera ay maaaring mawala kung hindi iingatan. Kailangan nating magplano, mahinahon niyang sagot. Hindi pwedeng basta na lang nating gastusin. Tumango si Liza, tila nauunawaan ang lalim ng kanyang sinabi. Unahin natin ang mahalaga, dagdag ni Marisa. Tahanan, edukasyon at kaligtasan. Habang sila'y pauwi, may mga matang napapatingin sa kanila. Wala pang nakakaalam ng kanilang sikreto, ngunit may kakaibang kumpiyansa sa lakad ni Marisa. Isang kumpiyansang hindi niya kayang itago. At doon nagsimula ang unang pagsubok. Pagdating nila sa kanilang lugar, sinalubong sila ng isang kapitbahay. Marisa, mukhang masaya ka ngayon ha, biro nito. Ngumiti siya, ngunit piniling maging maingat. Ganun po ba? Napagod lang siguro ako nitong mga nakaraang araw, sagot niya. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi pa. Habang papasok sila sa kanilang bahay, napatingin si Marisa sa paligid, sa mga dingding, sa sahig, sa kisame. Ito ang tahanan na sumaksi sa lahat ng hirap nila. Ito rin ang tahanan na malapit na nilang iwan. Ngunit sa halip na saya, may bahagyang lungkot na sumagi sa kanyang puso. Nay, tawag ni Jenny, lilisan na po ba tayo dito? Tumingin si Marisa sa kanyang anak. Oo, sagot niya, ngunit marahan, pero hindi agad-agad. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng bata. Hindi natin kakalimutan ang lugar na ito, dagdag niya, dito tayo nagsimula. Sa gabing iyon, muling nagtipon ang pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang usapan. Hindi na tungkol sa kung paano pagkakasyahin ang pagkain, kundi kung paano bubuuin ang kanilang kinabukasan. Nay, gusto ko pong maging doktor, biglang sabi ni Marco. Napangiti si Marisa at sa unang pagkakataon, alam niyang hindi na iyon imposible. Kaya mo yan, anak, sagot niya. Isa-isa nilang ibinahagi ang kanilang mga pangarap. At sa bawat pangarap na binibigkas, unti-unting nabubuo ang bagong mundo na kanilang tatahakin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na malinaw kay Marisa. Ang tunay na pagsubok ay hindi ang kahirapan na kanilang dinaanan, kundi kung paano nila haharapin ang ginhawang kanilang natamo. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na puno ng pag-asa, gumawa siya ng isang tahimik na pangako na hindi niya hahayaang baguhin ng pera ang puso nilang natutong magmahal sa kabila ng kakulangan. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa halaga, kundi sa kung paano mo ito ginagamit para sa mga taong mahal mo. Hindi nagtagal, unti-unting naramdaman ni Marisa na ang katahimikang pilit niyang pinanghahawakan ay nagsisimulang mabasag. Sa mga unang araw, matapos nilang makuha ang premyo, maingat niyang itinago ang lahat. Walang marangyang pagbili, walang biglaang pagbabago sa kanilang pamumuhay. Tulad ng dati, tahimik lamang silang namuhay sa kanilang maliit na bahay, parang walang nagbago. Ngunit ang mundo ay may kakaibang paraan ng pag-alam ng mga sikreto. Isang umaga, habang nagwawalis si Marisa sa labas ng kanilang bahay, napansin niya ang ilang kapitbahay na tila nagbubulungan habang nakatingin sa kanya. Hindi niya agad pinansin, ngunit ramdam niya ang bigat ng kanilang mga tingin. May napapansin ka ba? Tanong niya kay Liza nang sila'y mag-usap sa loob. Tahimik na tumango ang kanyang anak. Opo, Nay. Parang may sinasabi sila tungkol sa atin.
Napabuntong hininga si Marisa. Alam niya ang darating ang araw na ito. Ang tanong lamang ay kung kailan. Kinagabihan, habang sila'y kumakain, may kumatok sa kanilang pinto. Lahat ay napatingin. Tahimik si Marisa habang lumapit siya at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa labas ay ang isa nilang kapitbahay, si Aling Cora, kilala sa pagiging mausisa at madalas na unang nakakaalam ng balita sa lugar. "Marisa," panimula nito, may halong ngiti na hindi niya mabasa. "May narinig lang ako, totoo ba?" Hindi agad sumagot si Marisa. "Ano po iyon?" mahinahon niyang tanong. "Nanalo ka raw sa loto," diretsong sabi ni Aling Cora. Parang huminto ang oras. Sa likod ni Marisa, naroon ang kanyang mga anak, tahimik, nag-aabang. Sa harap niya, isang tanong na hindi niya maaaring takasan. Huminga siya ng malalim. "Hindi ko po alam kung saan ninyo narinig yan," sagot niya, maingat ang bawat salita. "Pero mas mabuti po sigurong huwag muna tayong magpadalos-dalos sa mga balita." Hindi na niya itinanggi ng direkta, ngunit hindi rin niya inamin. Saglit na nanahimik si Aling Cora, tila sinusukat ang kanyang sagot. "Ganun ba?" sabi nito, bahagyang tumango. "Basta, kung totoo man, ingat ka, maraming tao ang nagbabago kapag may pera na." May kung anong tumimo sa puso ni Marisa sa sinabi nito. Hindi siya sumagot. Pagkaalis ng kapitbahay, isinara niya ang pinto at sandaling napasandal dito. "Nay," mahinang tawag ni Jenny, "alam na po ba nila?" Hindi agad nakapagsalita si Marisa. "Hindi pa," sagot niya sa wakas, "pero malapit na." Tahimik ang mga bata. Ang saya na kanilang naramdaman noong mga nakaraang araw ay unti-unting napalitan ng kaba. Lumapit si Marco. "Nay, may masama po bang mangyayari?" Lumuhod si Marisa sa harap nila. "Hindi kung magiging maingat tayo," sagot niya. "Kaya kailangan nating magtulungan." Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. "Hindi lahat ng tao ay matutuwa sa atin," dagdag niya. "May mga lalapit, hindi dahil mahal tayo, kundi dahil may kailangan sila." Unti-unting nauunawaan ng mga bata ang lalim ng kanyang sinasabi. Hindi na lamang ito kwento ng swerte. Ito ay kwento ng pagsubok. Sa gabing iyon, hindi agad sila nakatulog. Sa labas, tahimik ang paligid, ngunit sa loob ng kanilang tahanan, puno ng tanong ang kanilang mga isip. Habang nakahiga si Marisa, nakatingin sa kisame, muli niyang binalikan ang mga sandali ng kanyang buhay. Ang hirap, ang pagod, ang mga gabing halos wala silang makain. Ngunit ngayon, ibang laban na ang kanyang haharapin. Hindi na laban para mabuhay, kundi laban para manatiling totoo sa kanyang sarili. "Hindi ako magbabago," bulong niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang pagbabago ay hindi maiiwasan. Ang tanong lamang kung paano niya haharapin ang mga aninong kasabay ng liwanag na dumating sa kanyang buhay. At habang unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata, may isang bagay siyang malinaw na naunawaan. Ang tunay na pagsubok ay hindi darating sa anyo ng kahirapan, kundi sa anyo ng pagkakataon. At kung paano niya ito gagamitin ang magtatakda kung sino siya sa dulo ng lahat. Dumating ang umaga na tila mas tahimik kaysa karaniwan. Walang ingay ng nagmamadaling paa, walang halakhakan na umaaling-aungaw sa loob ng maliit na bahay. Ang bawat isa ay tila may sariling iniisip, mga tanong na hindi pa nasasagot, mga pangarap na unti-unting nagiging totoo.
Si Marisa ay nakaupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng sinag ng araw na marahang pumapasok sa kanilang tahanan. Ilang taon din niyang pinagmasdan ang parehong tanawin, ang parehong kalsada, ang parehong paligid, ang parehong buhay. Ngunit ngayon, alam niyang ito na ang huling mga araw na makikita niya ito bilang kanyang mundo. Nay, mahinang tawag ni Liza mula sa likuran. Napalingon si Marisa at ngumiti. Gising ka na pala anak, sabi niya. Opo, sagot ni Liza. Hindi na po ako makatulog. Tumango si Marisa. Marami kang iniisip? Opo, tungkol po sa lilipatan natin, amin ng bata. Sandaling natahimik si Marisa bago siya tumayo at lumapit sa kanyang anak. Normal lang yan, sabi niya. Kahit ako, marami ring iniisip. Umupo silang magkatabi. Natatakot po ba kayo, Nay? Tanong ni Liza. Hindi agad sumagot si Marisa. Sa halip, tumingin siya sa labas sa mga bagay na matagal na niyang kinagisnan. Oo, sagot niya sa wakas, pero hindi dahil sa pagbabago, kundi dahil gusto kong siguraduhin na tama ang bawat desisyon na gagawin natin. Tahimik na tumango si Liza. Isa-isa nang nagising ang mga bata at tulad ng dati, nagsimula ang kanilang umaga sa simpleng paghahanda. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang damdamin sa hangin, isang halo ng saya at pangamba. Habang sila'y kumakain, nagsalita si Marisa. Mga anak, panimula niya, may gusto akong sabihin. Napatingin sa kanya ang apat. Malapit na tayong lumipat, dagdag niya. Pero bago iyon, may mga bagay tayong kailangang tandaan. Tahimik silang nakinig. Hindi porket nagbago ang buhay natin, magbabago na rin tayo, mahinahon niyang sabi. Ang respeto, kabutihan at pagmamahal, iyan ang dapat nating dalhin saan man tayo mapunta. Opo, Nay, sabay-sabay nilang sagot. Ngumiti si Marisa, ngunit may lalim ang kanyang mga mata. At isa pa, dagdag niya, hindi natin kailangang ipakita sa iba kung ano ang meron tayo. Mas mahalaga kung paano tayo makitungo. Napatingin si Marco sa kanya. Nay, tutulungan pa rin po ba natin ang iba? Napangiti si Marisa at sa pagkakataong iyon, walang alinlangan ng kanyang sagot. Oo, sabi niya, pero hindi para ipakita na kaya natin, kundi dahil alam natin kung ano ang pakiramdam na walang-wala. Tahimik ang mga bata. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa kanilang puso. Matapos ang almusal, nagsimula silang magligpit ng kanilang mga gamit. Kaunti lamang ang kanilang pag-aari, ilang damit, ilang gamit sa eskwela at mga alaala na hindi kayang ilagay sa isang bag. Habang inaayos ni Marisa ang lumang kahon sa sulok, nakita niya ang isang piraso ng papel, ang tiket ng loto. Sandali siyang natigil. Ito ang simpleng bagay na nagbago ng kanilang buhay. Hinawakan niya ito ng marahan, parang muli niyang binabalikan ang sandaling iyon sa kalsada, ang araw na hindi niya inaasahang may magbabago. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanya. Ang tiket ay hindi lamang simbolo ng swerte. Ito ay paalala. Paalala ng hirap na kanyang dinaanan. Paalala ng lakas na kanyang natutunan. At paalala ng responsibilidad na kanyang tinanggap. Nay, tawag Ben, lumapit sa kanya. Ano po yan? Ngumiti si Marisa at ipinakita ang tiket. Ito ang nagsimula ng lahat, sabi niya. Napatingin ang mga bata dito, tila ba ito'y isang bagay na may kakaibang kapangyarihan. Ngunit sa halip na itago ito sa isang lugar na hindi maaabot,
Inilagay ni Marisa ang tiket sa loob ng isang kahon kasama ng kanilang mga lumang gamit. "Bakit po dyan lang, Nay?" tanong ni Jenny. Tumingin siya sa kanila. "Para hindi natin makalimutan," sagot niya. Hindi nila kailangang ipagmalaki ang pinanggalingan nila. Mas mahalaga na ito'y kanilang alalahanin. Habang papalapit ang hapon, natapos nilang ayusin ang kanilang mga gamit. Ang maliit na bahay na minsang puno ng kanilang mga tawanan at luha ay unti-unting nagiging tahimik. Tumayo si Marisa sa gitna ng kanilang tahanan at dahan-dahang tumingin sa paligid. Dito siya umiyak. Dito siya nangarap. Dito niya itinaguyod ang kanyang mga anak. At dito rin nagsimula ang lahat. "Handa na ba tayo?" tanong niya. Tumingin sa kanya ang 4 na bata. "Opo, Nay," sabay nilang sagot. Lumapit siya at niyakap ang mga ito ng mahigpit. Sa yakap na iyon, naroon ang lahat, ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang kinabukasan. Paglabas nila ng bahay, hindi na siya lumingon agad. Ngunit bago tuluyang magsara ang pintuan, sandali siyang tumigil. At sa huling pagkakataon, tumingin siya sa loob. "Salamat," bulong niya. Hindi niya alam kung kanino, sa bahay, sa pagkakataon o sa buhay mismo. Ngunit ang alam niya, handa na siyang harapin ang bagong umaga. Isang umaga na hindi na lamang puno ng pag-asa, kundi ng kakayahang tuparin ang mga pangarap na minsan ay tila imposible.